So, hello mga kulitshop, isang magandang hapon po sa ating lahat. So, ayan, nandito na naman tayo sa Sitio Ragatan, Bangko din ng Cavite. Kung saan natin ginagawa yung ating mga vlogs. So, ayan po yung sitwasyon natin ngayon. Ayan po yung misis ko. Kasama ko ngayon. Wala po si Zane dahil iniwan po namin doon sa aking biyanan. Alright, so after 2 months, ngayon lang ulit tayo nakapunta dito dahil wala na tayong mai-vlog tungkol doon sa crosswind natin. At dito sa ating Altis naman ay paunti-unti lang yung mga vlogs natin. Yun nga, kaunti lang yung mga nanonood ng vlogs natin ngayon. Anyway, meron pa rin naman tayong mga subscribers na dumadating. So shoutout po muna kay Manskans 8261, kay Sir Ed Bulanon at kay Orly Joaquin. So sila yung mga latest na nagpapa-shoutout. So shoutout po sa inyo guys. At sa mga patuloy na sumusuporta sa Kulitsa pa rin, maraming salamat pa rin po doon sa mga nanonood, sumusuporta at nandyan pa rin hanggang ngayon kahit hindi na po crosswind yung ating binablog. Tsaka yung sa mga vlogs natin na walang karela-relasyon sa sasakyan, pinapanood pa rin po ninyo. Alright, so yun nga, dati every vacation nandito tayo, dito tayo gumagawa ng mga vlogs natin. Pero ngayon pong year na to ay ngayon lang po ulit tayo nakapunta. Bukod sa sobrang init po talaga ng panahon ngayon, wala na po tayo talaga mai-vlog dun sa crosswind natin. Dito naman po sa Altis, yun nga, gaya na nasabi ko kanina, paunti-unti lang po yung ating mga vlogs. So sa mga naka-Altis guys, nasubaybayan nyo naman siguro yung ating vlog tungkol doon sa radiator. Napalitan na natin yung radiator dahil dun sa nipple. Napalitan na natin yung radiator fan dahil pumalya na yung radiator fan. Ngayon, meron akong i-share sa inyo na isa pang sakit ng Altis na pwede nating maiwasan yung pagka-overheat niya kung meron kayo nito. So, buksan natin tong hood. Ayan. So guys, yun nga, sa mga previous vlogs natin, yung ating na paayos sa dito is yung radiator fan, at yung battery niya. So, inabot sa atin yung battery. Ito yung pinalit natin, Elito. Alright. Ito ngayon yung binabantayan ko guys, So, napalitan na natin halos yung sa cooling system niya, yun na lang thermostat. Ang thermostat housing yung hindi pa natin napapalitan. So ayan yan, plastic lang po kasi yan guys, At once na yan ay sumobra na ng lutong, pwedeng mag-crack at mag-cause ng leak and overheat. Pero ito yung binabantayan ko guys ngayon, ito. Yung dugtungan ng kanyang upper radiator hose. So ito kasi malutong na rin, may mga chances na mag-leak dito sa part na to at dyan sa plastic part na yan. So yan yung isa sa mga sakit niyan. Talagang dadating at dadating yung time na pwedeng maputol yung nipple niyan, gaya ng nangyari dito sa ating radiator dito, So magli-leak siya. Yan yung overflow hose. Ngayon, meron akong nakita sa Lazada nito na worth 1,000 plus pwedeng ipalit dito, 1,000 plus. Tapos yung 800 plus or 700 yung replacement. Ayan. So buti na lang may nakita tayo nito. Ayan. So inunahan ko na guys, inunahan ko na yung pagbili, although hindi pa naman siya sira, pero kumuha na ako. So ito nabili natin sa Sunflower Center sa Lazada, worth 399. Yan, so mura lang siya kung nakuha, 399. So buksan natin guys kung ano itsura niya. So ito, kakaiba to dahil yan, ganito yung itsura niya, aluminum. So palagay ko naman, sukat naman siya dyan. Okay, so ganyan nilalagay natin. Ayan, dyan siya. Aluminum na siya guys, bumili na ako. Worth 399. So sa ibang shop, nasa 499 to, nasa 500, nasa 1,000, nasa 800. So yun yung mga presyuhan niyan. Sa Sunflower Shop, nabili ko lang siya ng 399. So ganyan yung quality niya, aluminum. Although made in China pa rin siya. So ito kasi parang local supplier lang, mabilis lang dumating. Tingin ko naman okay naman siya kasi matigas naman siya, aluminum. Wala naman siguro siyang tagas or leak. So yun yung isa guys, aking i-share ngayon, kung mabibilihan kayo ng ganito, kasi yung plastic nga is 700, na replacement, tapos yung original niya parang nasa 800 plus or 1,000. So much better na bumili na kayo nito. Hindi pa kayo mabubutasan, hindi pa kayo magkakalik. Ito pareho lang din naman ng sukat niya, halos iisa.
So once na naputulan kayo nitong nagkaroon ng leak dito sa nipple niya, umiinit ng sobra, lumulutong sa katagalan, yan, isa sa mga sakit ng Altis. Ayun lamang po ang share natin sa araw na ito guys, no? Hindi ko siya i-demo kung paano siya palitan dahil hinihintay ko pang masira. Although may nakikita na ako maliliit na leak dyan. So ginawan muna natin ng paraan para magtagal-tagal muna siya. So susulitin muna natin to once na nagka-leak na siya ng malakas at hindi na siya kayang i-repair. So doon natin siya papalitan. So nag-order na nga ako in advance. Alright, so magbibideo-video muna ako nito at magmomontage na lang muna ako nitong aking Altis, ano? Papalitan natin siya na ng white plate. So mas bagay sa kanya yung white plate niya guys, no? Tapos ito lang yung inaalala ko kasi bawal daw sa HPG and LTO to. Sabi ng LTO hindi naman daw bawal, pero sabi ng HPG bawal yung may frame na nasa palibot ng ating plate number. So sa green natin, hindi natin siya itinatanggal nung naka green plate pa tayo dahil hindi siya pansinin, ano, parang hindi siya sitahin. Pero nung nag white plate ako, may nakikita naman ako na nakaganito, na naka-protector, naka-deflector, pero parang sitahin kasi pag naka white plate na, tapos may cover or meron siyang protector, ano. So meron akong binili guys na sa likod siya, pero kulay black, plastic lang siya, wala siya sa ibabaw, hindi mapapatungan yung ibabaw ng plate. So palagay ko yun yung mas applicable para sa kanya. Pero anyway, dahil bagay sana yung ganyan, ano, kasi may chrome din naman, tapos chrome din yung palibot ng ating plate number, tapos puti din, black and white. So bagay sana siya doon sa kotse natin. Anyway, bumili na ako, tsaka ko na lang iba-vlog sa inyo guys pag nag-decide na ako mapalitan. So susulitin ko muna, sayang din kasi to, nasa 599 din yung pair. So yung nabili ko na D3 plate holder ay nasa 1,000 yon, pair din, pero nabili ko lang, nakuha ko lang ng 600. Ayan, so sa ibang shop nasa 800 yon, nasa 1,000 ang per piece. Yun yung ginagamit ng mga Honda boys na plate holder. Alright, so siguro po ay may nabag na naman ako pakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang po tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero wala physical shop. See you in my next videos, bye bye.